President Bongbong Marcos, naglinog man sa Cebu atong miagi, dito ka na maligag tag 20 ang kilo ang bugas. Diri na po sa Mindanao naglinog man. So pamaligya diri og tag 20 ang kilo ang bugas, di ba? Kulatahon ka na mo iwaa ka. Diri pamaligya Mindanao. Ani diri. Di bang ha? Diri pamaligag 20 iwaa ka. Giatay ka kami tanan nagbayad sa inyong sala. Yawa mo. So ayan mga pre, no? Isa na namang tanga po ang lumutang. Isa na naman pong tanga. Ha? So, si PBBM daw po ay nagbenta ng 20 na bigas sa Cebu. Okay? Then, winarningan niya po, nagwarning siya, nagbanta siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Meron po siyang banta. Buhay po ng Pangulo yung pinag-uusapan dito, ha? Nagbanta po ang utong lupang inutil na ito. Ano pong banta niya? Wag daw pong magbebenta. Okay, wag daw pumunta yung Pangulo sa... Ay, ako, naanto ako sa'yo. Wag daw pong pumunta yung Pangulo sa Mindanao na magbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas. Kasi bubugbugin daw po nila ang ating Pangulo. Okay, so, ibig sabihin, inaabangan po nila ngayon ang Pangulo natin na pupunta dun sa Mindanao kasi uupakan nila o di kaya bubugbugin po. Tingnan mo yung katangahan ng mga to. No? Ito'y banta po ito, ha? Oo, talagang ito'y matinding. Dapat po natin itong seryosuhin, mga pre. No? Dapat po. At dapat po ang ating mahal na Pangulo, hindi niya po inahayaan yung mga ganitong klaseng tao. Gamitin po ng Pangulo yung batas. Alam ko mabait yung ating Pangulo, pero paganahin po yung batas. Okay? Paganahin po natin yung batas. Sana paganahin po yung batas. Huwag masyadong mabait. Kasi kung sobrang mabait, aabusuhin ka lang. Imay-imayin po natin ito, ha, yung mga, ano dito, yung mga banat niya. Bisaya ito, ha. Alam ko, dito sa mga viewers ko, may nakakaintindi ng Bisaya. So, ito, atin po itong himay-himayin, and then, sa mga hindi mo nakakaintindi, translate ko po. Okay, naintindihan ko po ito kasi ako po ay Bisaya din naman. Okay? So, kaya ko po itong i-translate sa inyo, yung salita ng Mongoloid na to. President Bongbong Marcos, naglinog man sa Cebu atong miagi, dito ka na maligag tag 20 ang kilo ang bugas. Ano nakasulat dito? Another isog na vlogger, pasikatin natin. Paano naging vlogger yan? Garbage creator naman yan. Hindi ko maintindihan. Paano naging vlogger to? Diba? So, tuloy natin. Kasi sabi niya, Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos, nagpunta ka ng Cebu nung nakaraan, doon ka nagbenta ng 20 na bigas, tapos ito yung kasunod. Diri na po sa Mindanao, naglinog man. So, pamaligya, diri og tag 20 ang kilo ang bugas, di ba? Kulatahon ka na mo, iwaa ka. Grabe, galit na galit ang pangit to. So, PBBM, subukan mo lang daw magbenta doon ng bigas na tig 20. Bubugbugin ka daw nila. Pag sinabing yawaa ka, demonyo ka. Nabentahan na kayo ng murang bigas, demonyo pa rin. Yung mukha pa lang niya, no? Addict na eh. Diba? Wag ka lang magpapakita sa akin. Sa harapan ng anak mo, iuumpog ko yung ulo mo. Ha? Sa pader. Tama yung ulo mo sa pader. Wala kang kwentang tatay. Diba? Walang kwentang tatay itong hayop na to. Baka mamaya, pag sineryoso ka ng gobyerno, pag nahuli ka, magmakaawa ka. Diba? Manalamin ka, huwag kang tatanga-tanga. Huwag masyadong maging bobo. Huwag bobo, ha. Gamit-gamit din ang utak. Utak ba? Paganahin. Ulitin natin, 20 ang kilo ang bugas, diri na po sa Mindanao, naglinog man. So, pamaligya, diri og tag 20 ang kilo ang bugas, di ba? Kulatahon ka na mo, iwaa ka. Grabe. Tapang, ha. Ang tapang. Nawawalan na po sila ng respeto sa ating Pangulo. Sobrang bait eh. Diba? Sobrang bait kung makapagsalita sila sa Pangulo
Ganyan po sila. Alam nyo, ngayon alam ko na ang dahilan kung bakit. Okay lang sana yung malilindol ka ng isang beses eh. Normal pa yun. Pero yung sinundan pa talaga, hindi na normal yun. Nasunugan pa una, hindi na normal yun. O eto, bakit? Bakit ngayon Bakit nilindol yung Davao? Alam ko na yung dahilan. Bakit may sunog sa Davao? Alam ko na yung dahilan. Ito po yung pinakadahilan. Nakasulat po ito sa Biblia. Okay? Na kailangan po nating magpasakop sa gobyerno. Okay? Kailangan po nating magpasakop sa gobyerno. Yun po yung katotohanan dyan. Kaya nga lang, ano nangyayari po? Mismong mayor ng Davao City, mga Duterte, mga DDS, hindi po nagpapasakop sa gobyerno. Diba? Hindi nagpapasakop sa gobyerno. Kaya ang nangyari po sa Davao, sa Gmall Davao, nasunog. O, meron pang parte ng Davao na malawakan dyan, nasunog. Nung kumanta si Sara Duterte. Simula nung kumanta si Sara Duterte, nasunog. O, sumunod, lumindol. Mas malakas po yung binigay na lindol sa Davao City. I think 7.6, magnitude 7.6, di ba? O, tapos, sinunda na naman ng lindol. Nakadalawang lindol sa Davao City. Bakit po? Masasama po yung ano dyan, mga DDS. Kaya yung mga Davaoenyo na matitino, nadadamay po sa kanilang kalukuhan. Diba? Sa kanilang kasamaan. Nadadamay po ang mga Davaoenyo na mga matitino. Kinukontra nila yung gobyerno. Binababoy nila yung Pangulo. Ginagawa ng fake news yung Pangulo. Sino nga bang hindi tatamaan ng lindol niya? Diba? So, alam ko na ang dahilan. Alam ko na po ang dahilan bakit lumindol dyan sa Davao City ng paulit-ulit. Diri pamaligya Mindanao. Ani diri. Di bang ha? Diri pamaligag 20 wakab. Giatay kab kami na kami tanan nagbayad sa inyong sala. Yawa mo. Demonyo ka daw, PBBM. Sila daw kasi yung nagbayad ng kasalanan ni PBBM. Ano bang kasalanan? Ano bang ginawa ni PBBM na kasalanan? Tapos pinagbayaran mo. Ano kasi, Jesus? Isang hamak na ano ka lang? Isang hamak na adik ka lang? Okay ng ina mo ka? Hayop ka, tarantado ka, putang ina mo. Kapal-kapal ng mukha. Makita lang kita. Putang ina mo. Yung iba nagpapapicture sa'yo pag nakikita ka. Pag makita kita, tatamaan ka sa akin. Maniwala ka. Sa bagay, yung mga nagpapapicture sa'yo, mga addict din. Diba? Addict din yung nagpapapicture sa kutong lupa na to. Ito pa mga pre, may isa pa. May isa pang bangag. Ito po yung isang bangag. Atin po itong bigyan ng reaksyon. Another bangag po. Dalawang bangag po ito wait lang. Mukha pa lang. Mukha ng supot ang puta. Feeling garbage creator ang animal eh. Nako, ito. Nako, ito. Parang bayot ang puta. Nako, ito matindi. Napakabait ni Bubong na presidente. Napakabait daw po ni Bubong na presidente. So, tinawag po ang ating mahal na Pangulo na Bubo ng puki ng inang hayop na to. Ayan pasikatin natin ang mga kulangot. Yung isa naman, gustong bugbugin si PBBM pag pumuntang Mindanao. Ito naman, nilalait-lait yung ating Pangulo at sinasabihan pambobo ng putang inan to. Tuloy natin. Pumunta ng Cebu kasi natamaan ng... Putang ina mo. Ano ka ba? Nagra-rap ka ba? Ha? Matanong ko lang. Ikaw ba'y nagra-rap? Nahayop ka? Ulitin nga natin. Nako, ito matindi. Napakabait ni Bubong na presidente. Pumunta ng Cebu kasi natamaan ng lindol at namigay ng ayuda at nagdala ng bigas ng tig-20 kilo. Ito, hindi natin maintindihan. Si PBBM po ay namigay po ng tulong doon. Okay?
namigay po ng tulong ating Pangulo. Wala pong bayad yun, tulong nga eh. May bigas, kompleto po. And then, meron ding bigas na ayon sa kumakalat na balita, meron ding bigas na binibenta tig 20. Kasi kung hindi sasapat yung pinamimigay, at least meron pang tig 20. May choice naman yan eh. Choice nyo yan. At least merong pinapamigay na libre, meron ding tig 20. Ayon yan sa kumakalat na na balita. Na si PBBM nga daw nagbebenta ng 20 ng bigas. Kung hindi naman kayo bentahan ng 20 ng bigas, galit na naman kayo. Diba? Magagalit na naman kayo. Pinapamura na nga para afford ng lahat. Galit na naman kayo. Tandaan po natin hindi po perpekto ang Pangulong Bongbong Marcos, pero ginagawa niya yung lahat para sa taong bayan. Putang ina mo ka. Saksak mo yan sa baga mong hayop ka. Davao City. Nako. Ayaw yung pagdalag bugas nga tag 20 kilo. Basin maapil kag lungag dito. So, PBBM, kung yung isa bubugbugin ka, ito naman nagbanta rin. Huwag ka daw pong magdadala ng tig 20 na bigas sa Davao City. Kasi baka ikaw daw ang isa sa iluto nila doon. Sabi ng putang inan to. Imagine, simula nung naging presidente si Digong, dumami po ang mga Pilipinong bastos. Na-unlock po nila yung kanilang kabastusan. Diba? Na-unlock po nila. Akala nila cool. Akala nila cool. Kung kayo ay binabastos, maintindihan ko pa kayo na gaganti kayo sa mamabastos. Pero hindi naman kayo binastos ng Pangulo. Tapos atakihin nyo. Babastusin nyo, putang ina mo ka. Ha? Wala eh. Upal talaga. Ha? Wala po dito'y ayuda nga mga hatag ka nga mag-graduation. Basin ikaw himuo nga garland dito. Grabe no. Ang tibay na mukha nitong hayop na to. Diba? Ang ating Pangulo ay pinagtatawanan lang po ng mga kutong lupa na to. Talagang po nila, minamaliit na po nila talaga yung ating Pangulo, no? Nawawala na po sila ng respeto. So, at least, ako, humahanga din naman ako sa administrasyon, at least yung may isa nang nasampulan. Hindi ko lang din alam kung sino-sino pa yung mga susunod. Wala akong idea kung sino-sino pa yung mga susunod na masasampulan. Pero, congratulate ko na kayo. In advance. Congratulations sa inyo, putang ina nyo. So anyway, yun lang naman yung video na to mga pre. Yun lang naman. At maraming salamat po sa mga bago nating subscribers dyan, sa mga sumusuporta po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Ayan, hanggang susunod na video po. Magkita-kita po ulit tayo. Ayan, may TikTok, may Facebook po tayo. Sana po yung suportahan. Mga bagong subscribers, maraming salamat po. So hanggang dito na lang muna yung ating video. Paalam po pansamantala. Kung ano yung reaction yung mga pre sa ating video ngayon, comment down below para mabasa po natin.